Good evening po. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga kapatid natin, mga kaibigan, mga magulang, sa ating mga tahanan. Kaya po ngayon ay nasa prayer meeting po. Every Thursday po, ginagawa po dito sa CCRCC, Christ Centered Life City Church. At samahan po ninyo kami, kahit po kayo mga sa amin, kahit natin po kayo sa mga tahanan. Dito mag-pray po at dyan po sa inyong mga harapan, sa inyong mga gadget yan. Kung kayo nakababala, like sa may comment section po dyan, pwede po ninyong isulat dyan. Gusto po ninyong meron po kayong mga prayer request, pwede po ninyong isulat dyan. Then sa susunod po na Thursday mo, mabasa po namin yan at pwede po namin isama dito na ipanalangin po. Diyan po sa kabila, pwede po ma-share dito sa mga kaibigan, mga kapatid. So ngayong gabi po ay nais ko pong ibahagi ang salita po ng ating Panginoon. Samahan po ninyo kami. Sa salita po ng ating Panginoon, meron po akong isang tawag po dito, magic word. Isang napakagandang salita po ng ating Panginoon na nais niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga hinihiram po. Sa ating mga Kristiyano, yung pong salitang pag-ibig. At yan po ang nais ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Kahit po sa isang tahanan, di ba, na ayon sa sino ba ng mga magulang mo na makita kanyang mga anak na nag-aaway-away, walang pag-ibig. So wala po pinaka-aasam ang isang magulang, kundi makita yung kanyang mga anak nagkakaisa, nagmamahalan. So, maaari merong konti, minsan, pero hindi doon sa puntong humantong doon sa sakitan. So ayaw po ng Panginoon yun. At bilang isang ama po, ang pinaka-aasam po ng ating ama ay makita ang kanyang mga anak nagkakaisa, nagmamahalan. Maaari kung meron mga hindi magkakaunawan, ang magkakaintindihan, ika nga makukuha naman sa usapan. Pag-usapan. Huwag hayaan na ito ay humantong doon sa maghiwalay na hindi na ayos. So, nais kong ibahagi ngayong gabi, ito pong, ayan. Binigyan ko pa maganda nung isang araw nag-prepare siya ko. Tapos meron na kailangan title, hindi pa alam. So, habang binabasa ko po itong talatang ito, yung medyo nalawa pa nga ako kasi ito ginagamit sa isang show yung sa Paulo judgmental. Kaya pinamugatan ko itong mag-ibigan, huwag judgmental. Mag-ibigan, huwag judgmental. So kung tayo po mayroong banal na kasulatan, dito po tayo sa Aklat ni Mateo, Kapitulo 7. Mula po sa talatang 1 hanggang talatang 5. So, basahin ko dito. Huwag kayong humatol nang kayo hindi hatulan. Verse 2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susugatin kayo ayon sa pag-ugat na ginagamit ninyo sa iba. Verse 3, bakit mo pinapansin ang kuwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang krosong nasa iyong mata? 4, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang kuwing mo, kaya krosong ang nasa mata mo? 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang krosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti, at maalis mo ang kuwing ng iyong kapatid. Lain po ng Mayroon ang kanyang salita. Babasa ko itong salita ng ating Panginoon na bintis niya dito yung salita ng mapagkunwari, mapagpaimbabaw.
ay madalas niyang sinasalita po ng ating Panginoon Jesus dito sa mga Pariseo. Diba? Doon sa Matthew chapter 23, mababasa po natin doon actually sa inang ng Panginoon, mga Pariseo sa diba, ay mga mapagpaimbabaw, ay mga mapagkunwari. So isa po sa doon sa Matthew 24 po, isa sa palatandaan po ng muling pagparito natin Panginoon ay yung sabi doon, yung pagkakaroon ng pagkabuot ng pagtataksil at ang pinakamatindi po dito ay yung lalamig ng pag-ibig ng marami. Mawawala. Idalangin po natin na tayo po mga Kristiyano ay huwag po tayong masama doon na lalamig ang ating pag-ibig. Una, siyempre sa pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa ating kapwa. Yun din naman utos ng ating Panginoon, di ba? Kung may nagtanong sa Kanya, alin ang pinakadakilang utos na sinabi ng Panginoon, ibigin mo ng Diyos, ang puso, kaliwa, isip, lakas. Pangalawa, ibigin mo yung kapwa, gaya ng sarili. So yan po ang lagi natin bantayan mo sa ating mga sarili na baka unti-unti nang lumalamig. Alam po niyo, kapag ang pag-ibig ng isang tao ay lumalamig, may dahilan po yan. Kapag yan po ay nawala, may pumapalit po dyan. Kapag nawala ang pag-ibig, andun yung pagkabuot, pagkagalit. No? So, yun po isang palatandaan. So, sabi po dito, yung kaya magmahalan, huwag judgmental. Sabi po dito, huwag daw tayong humatol na hindi tayo natutunan. Kasi unang-una, hindi po tayo hubong. Ang Diyos ang ating hubong po. At siya lang po may karapatan na maghusga. Sabi nga ni Pablo, huwag kayong humusga na wala sa panahon. Hintayin ninyo yung tamang panahon at ilalagdag ng Panginoon, ipararaanin niyo sa ako yung sabi. Doon po sa Aklat ng Korinto. So, kaya sabi ko dito na yung huwag, iwasan mo natin. Kung mayroon na tayong nakikita sa ating kapatid, huwag mo natin usgahan o hatulan. Kasi yung kung ganung attitude mo, yan po ay spiritual mga Pariseo at Escriba. Papaghusga po sila. Kung maalala po ninyo, yung doon sa Aklat ng Lucas, no? Yung Pariseo at yung publikano, mamaya dadaanan natin yun. So, spirito po yun ng mga Escriba at Pariseo. Yung mapaghusga, mapaghato. Kasi ang tingin po nila sa sarili, dahil sila ay tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses, matuwid sila, mabuti sila, banal sila kaysa sa iba. Kaya, pansinin ko ninyo, ayaw nila makisalamuha sa mga publikano, sa mga kasalanan. Kaya nung makita nila natin pa ni Kristo na nakikisalamuha, pinuna nila. Bakit nakikisalamuha ang ating pa ni Kristo sa mga kasalanan? Sinabi sila natin Panginoon. Ang may sakit, ang nangangailangan ng gagamot na sabi, hindi yung walang sakit. So, makita mo natin doon, ito yung mga Pariseo Escriba. Yung makita nila mga ganon na hindi nila ka-level yun. Ka-level. Mas mataas sila, mababa ang tingin nila. So, tingin nila, nakahihigit sila. Kaya ngayon, para sa kanilang sarili, meron silang karapatan na husgahan itong mga nasa mababa. Na nakikitaan nila na hindi nila, sabi nga sila sila ay mabuti, nakikita nila hindi nila kasing buti, hindi nila kasing level. Kaya, meron silang karapatan na husgahan o katulan itong mga nasa mababa. So, napakahirap po yung ganyung ugali ng isang tao. Tingin niya na siya na lang yung tama, mabuti. Napakadelikado po yung gano'n ang espiritu yung gano'n na tingin mo naman hindi ka na nagkakamali. Okay, napakahirap po yung gano'n. Kaya sabi, huwag kang humatol sapagkat hahatulan kayo ng Diyos sa paghatol din sa iba. Kung ano yung ginawa ng paghatol, ganun din po tayo. Kung ano yung panukat ang ginamit natin sabi, ganun din po ang panukat ang gagawin ng Diyos. Isa ko kasi isang dahilan dito. Akala ko kasi ito, baka makalimutan ko.
Kaya ganun ho ang naging attitude ng iba. Napabagang ako, okay, sabihin na natin na, kasi, Charlie. Hindi ko nakita ko kay Apo Charlie na may ginagawa siya na hindi maganda. Hindi ko ginagawa, yung ginagawa niya mali, may karapatan na ako. Nakusgahan siya. O sabihin natin hindi ko ginagawa, hindi ibig sabihin na ako'y walang pagkakamali, na hindi ako nagkakasala din. Parang hindi ko ginagawa, pero mayroon akong ginagawa na iba doon sa ginagawa niya. Pareho lang yun. So, isa na gano'n ho, kung hindi natin ginagawa yung ginagawa ng iba, parang meron tayong power para siya ay husgahan, hatulan. Hindi ko dapat gano'n. Na-quote ko natin. So, halimbawa si Charlie, sabihin natin na sa ano dito, Charlie, wala. Nagtakaw ng 1,000. Ako, 10 piso lang naman. Ibig sabihin na may karapatan na dahil mas malaki. Hindi, pareho lang na mali yung ginawa. Ganun po. Doon hindi ko ginawa yung ginawa niya. So, hindi ibig sabihin na mas higit ako kaya kung sa amin. So, higit ako mabuhay, higit ako mabuti o tama. Hindi po gano'n. Kaya pag hinusgahan ko siya, yung pag-husga ko sa kanya, yun din ang pag-husga na gagamitin ng Panginoon sa akin. Yan ang sabi dito. Bakit mo pinapansin ito? Ang wing ng mata niyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang cross ito. Alam, wing ang nakita, pero hindi natin alam. Mas malaki pala yung ano natin, problema. Troso, masabi. Mas malaki ang troso. Yan isang madalso sa marami. Kapag tama sabi ng Panginoon na bantayan. Pero hindi sabihin na yung pag nakita natin ng mali ang ating kapatid, pamumunak na natin sa kanya. Hanggang doon sa parang makaramdam siya na parang nagigiglis siya, parang nawala na nakakintindi sa kanya. So, hindi po ganun dapat. Sabi, bakit mo na pinapansin? Kaya tingnan niyo sa ganun eh, paano na nila mapapansin? Trosong nakatakit siya, pero napakatindi, nakikita niyo pa rin yung pagkakamali na yung kapwa. Yan po ang tinatawag na yung mapapus niya. Napakalaki ng nakatakit sa kanyang mata, pero nakikita pa rin niya yung mali. Pero hindi niya nakikita. Yung palang yung nakikita niya sa kanyang kapwa, mas maamag pa pala yung problema na nasa kanya. So, kaya sabi ng ano mo masasabi, kapatid, halika alisin mo ang buwing. Di ba may sabihan tayo, bago ka maglinis ng bakura ng iba, linisin mo muna ng bakura. Ang mga hemo. So, sabi, paano mo sasabihin alisin ko ang iyong buwing, gayong katorso ng nasa mata mo? Ang sabi ng Panginoon, may mga kumari. Kaya alisin mo muna, ang troso na nasa iyong mata, sa gayang makakita ka mabuti. So, makikita mo mabuti. Ang ibig sabihin ng Panginoon, maiwasan mo yung makusgahan mo yung kapwa, yung kapatid mo. Magiging maganda yung approach mo yung sa kanya. Hindi pag nakita mo kasi nung parang ako ng Kristiyano siyempre parang Kristiyano yung gusto ng ako sa pananampalataya. Ganun mga panahon sa community naitama naman tayo sa ganun. Lalo na nung nag-ano ako sa radio, no? Sabi nga, kapag may nakita ako sa iyo mali, maganda ka. Bisa ginagaling ko pa nga po, ayun sa radio ko, mag-broadcast ko, ayan, patatamaan kita.
Yan ang kasi nakita ko yung na parang sa ganong sitwasyon, parang mas mabuti ako sa taong ito. Dahil yung ginagawa, yung nakikita ko sa aking tao. Hindi ko pala alam na kung hindi ko ginagawa, di ba sabi ng mga pagkasulatan, yung isa lang, isang pagkawasan. Yung nagsabi ko ka mga niya, siya ang nagsabi ng mga kawasan. Isa lang yun, maaring siya ang challenge, sa pagkawasan niya. Ito sa Roma, pinakindin mo yun. Sa chapter 2 po yun, yung Pablo. Diba, ang amin niya, hindi ko naman ginagawa pero ako pala. Hindi nga ako naman niya, ang bay na pagkita kanina, bay na pagkita siya. Nagdanakaw naman ako. Yung sabi ko sa Roma chapter 2 yun eh. Then, sabi ko pa dito, ito yung nasabi ko kanina sa Lucas chapter 8 and verse 9 and 12. Ito yung spiritual magpapalagsiksima. Sa tingin nga nila, hindi tinatawag sila self-righteous at yung sa kanang sarili. Sabi doon, may dalawang lalaki umakyat sa templo ang manalangin. Ang Sayo at isa ay publikano. So, basahin po natin. Saan pa nung mabasa ko? Okay na mo, walang problema doon sa mas ginagawa ng ng publikano o ng Pariseo. Mabuti po lahat yun maganda So, sabi po dito, ayun. Pinagit ko na kanina yung umakyat. Sabi sa verse 11, tumayong Pariseo na nalangin ang ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Ayun. Hindi ako katulad ng iba. Sino yung iba na tinutukoy niya? Magnanakaw. So, hindi siya magnanakaw. Yung iba magnanakaw. Yan ang hindi niya sabihin. Magdaraya. Hindi ako magdaraya, sila magdaraya. Mangangalunya. Hindi ako mangangalunya, sila mangangalunya. O kaya katulad ng maniningil ng buwis na to. Ayan. Meron pa siya tinuro. Sabi nga, turo na turo yung 3 na o 4 na katuro sa iyo. So, yun ang sabi ng Pariseo, katulad ng maniningil ng buwis na ito. Tapos tinulog pa niya, 2 beses ang nag-aayuno, 1 linggo at magbibigay rin ako ng ikasapong bahagi, nag-iika po. Maganda ko lahat yan, di ba? Kaya lang, ang hindi maganda dito, iya kong inuhusgahan na niya. Nagkakaroon siya naman ng comparison, pamumumpara na siya ay mabait siya. Panginoon, mabait ako, hindi ako katulad nito. Magnanakaw, etc. Sabi. Then, yung publikano lang naman muna ng pagminawa niya. So makikita ko natin ito sabi ng panagsulat sa Galatia chapter 6 verse 4, suriin ang bawat isang kanyang sarili. Suriin ang bawat isang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, sabi. At huwag nang ihambing sa ginagawa ng iba. Ito na lang mga tangyo sa mga kanyang. Magpuli magpasalamat ka kung hindi naman ginagawa yung nagkakamali sa pagkakataon. So magkalak ka, sabi, pero huwag mo na ikumpara. Huwag mo na tingnan ka lang yung kapatid mo na mas mababa kaysa sa iyo. Sabi, suriin. At siya pa po dito, sa halimbawa, doon sa John chapter 8, yung babae na ako sa pangangalit niya. Sabi, nahuli siya, dinala siya sa harapan ng Panginoon. Sabi, ay sa pautusan ni Moses, ang ganitong mga tao ay dapat patungin sa mga tayo. Ano masasabi mo dito? Gusto ng mga tao ito na husgahan ng Panginoon ng babae na katulad. Kaya sabi ng mga nagsusulatan na parang katagpay, hindi ko parang humato hindi ko magligtas. May tamang panahon na itinagda ang Diyos ko para humusga. So, ito panahon po natin kasaluan ngayon, ito yung panahon ng biyaya ng ating Panginoon na pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Na magbago pa, magsisi. Lahat po tayo, kahit tayo mga Kristyano na nagkakamali pa rin po tayo.
tayo nasa proseso ng binabago tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi natin masasabi sa ating sarili na higit tayo mabay o mabuti kaysa o matwid kaysa sa iba. Kaya nga sabi ng Banal Sulat sa Ephesians chapter 2 na ituring natin higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Consider other, ang sabi ko, better than yourself. Na kumbaga, mas iangat mo yung iba kaysa sa iyo. Yan ang nasa Panginoon, di ba? Actually, yun nga binigay na halimbawa ng ating Panginoon. Di ba? Kahit siya na mataas ang sabi, napakababa siya. Yan ang gusto ng Panginoon na tularan po natin. Then, sabi doon, balik tayo doon sa babae. Kinukulit siya. Kinukulit ang ating Panginoon na husgahan at tulad. Sabi ng Panginoon, sino sa inyong walang kasalanan? Ayan. Kinwestiyon sila ng ating Panginoon. Sabi natin ko, baka nung magtanong ating Panginoong Diyos, Panginoon Kristo sa kanila, kung sino walang kasalanan sa inyo, siya unang bumato. Baka sabi daw, ito ay sabi ng isang narinig lang na komentaryo. Na baka yung isa sa mga nakita ng naging customer. Siguro naisip niya, naging customer ng babae yun. So, sabihin, napagtanto nila, maaaring sila, hindi sila katulad ng babae, hindi nila ginagawa. So, yung sinabi ko nila, hindi sila makakalinya yung mga gustong bumato. So, hindi ibig sabihin wala silang kasalanan. Yun ang isang problema, no? Yung sabi ko na kung hindi natin ginagawa, yung ginagawa ng mali ng iba, kala ko natin isang meron na tayong karapatan ng bumato sa ating kapwa sa mga kasalanan. Kasi sabi ng Panginoon, sa babae wala pa, bumato sa iba. Kailangan nandun pa natin yung binigyan na pagkakataon na magbago yung babae. Hindi niya inusikan. So, naging nakasunod pa nga niya. Okay. Then, sabi ko po dito, Romans chapter 2, verse 1, kaya nga sino bang mahatol sa iba, wala kang may dadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatol lalo rin ang sarili. Dahil ikaw na umahatol, ay gumagawa rin ng gano'n. Nagkakamali rin. Nagkakamali din yung mahatol. Kaya wala siya may dadahilan na husgahan din siya. Pagka siya lang husga, hindi niya alam na siya rin ay husgahan. So, kung tayo umatol sa isa't isa, sabi, huwag rin tayo maging dahilan ng pagkakisyon o pagkakasala ng ating mga. Naman po po dito, imbes na maiakin namin. Hindi natin, hindi ko po, kung tama, hindi ko natin na yung kinukonsinti, yung mali. Ayaw natin sa mali. Ngayon, huwag doon sa puntong imbes na ihahol natin tulungan. Ang nangyayari minsan, yun nga, imbes na lumakas ang loob at makapagbalik ang lumalayo. Sabi ni Pedro, ni Pablo sa Corinto, sapat na pagtapos ang ginawa niyo sa kanya. Sabi ko, sa Corinto po yun. Ipadama natin yun naman ngayon ng mga parang Diyos niya. Pag huwag naman siya panghinaan ng loob at tuluyang kumain. Sabi ko, then, Romans chapter 13 verse 8, sabi, huwag bigyan kaugay magkaroon sa abutin kaninuman. Maliban sa na kayo'y magmahalan sa isa't isa. James of Santiago 4:11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Sabi ko ito, matagal ko ng diskusyon ito. Di ba bilang naman ng palataya, tayo po'y tinawag na katawan ng ating Panginoon Kristo. Iisa po tayo ng katawan, magkakasama. Si Jesus ang ulo, so ipapahagi nga lang tayo. Pero itong katawan, itong kamay na ito, sasaktan ang isang bahagi naman. Diba? Sabi nga,
Posible naman hindi maramdaman. Ito, sasaktan ko din. Hindi mo siguro hindi maramdaman yung sakit. Tama. Kung hindi maramdaman yung sakit nito, abay, tingnan mo baka hindi ka na bahagi ng katawan. Kung ba natin yan? Kasi sabi ko tayo magsiraan eh. Sisiraan mo yung kasama mong bahagi ng katawan. Sabi doon, na huwag tayo magsiraan. Ang naninira o umahatol sa kanyang kapatid ay naninira at umahatol sa kautusan. Kung nakatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan kundi isang hukum. Nasa hukum na tayo. Diyan si Tama. Nakatulan mo natin. Ikaw, ganyan. Galatians chapter 5 verse 15, sabi dito, kung kayo nagkakagata at nagsasakmalang parang mga hayop, may mga hayop. Mag-ingat kayo at papatuluyan yung sirain ng isa't isa. Kung natin dito sa kulay, kapatid. Kung baka sa mga tayo nasa isang tahanan, sabi na, masira ng isa, bago na isa, hindi masasalang ngayon. Hindi ako, hindi. Masira ko, hindi masira yung pamumunin mo. Sa isang pamilya, sabihin mo na, yung anak mo ay ginawa, hindi ka. Ako ama, hindi ako maging apektado. Apektado po ako. Kasi isa lang po kami sa isang tahanan. Ganun po sa tayo mga mananampalataya, makakapagin tayo. Kaya Kristo, isa lang po tayo. Kaya sabi, pag nasasaktan ng isa, nasasaktan ng isa. Napupulihan ng isa. So, iwasan po natin yan. James, sa lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Kamali sa akong salin, kamali ako sa ibang paraan naman. Dati ang ako, kamali siya sa ibang paraan. Ay lahat, mali nagkakamali sa akin. So, ang important po doon, pag tayo nagkakamali, may nakakita naman sa ating kapatid natin, open naman po tayo. Yung ganun yung mga kapatid eh. Sabi nga, si Pasilikan daw, si David, doon mo malalaman yung lalim na naging relasyon. Kapag nasasabi na, ba yung Pasilikan tayo. Ito na ito. Sinabi ko pa pag nasabi mo kayo ano, kung ano yung mali na kinikom sa iba. Marami na may ibig sabihin. So, ganun po sa mga kapatid daw. Okay. So, kapatid, kung may isa sa inyo, ito na mahulog sa pagkakasala, nakamali, ay nakikitaan tayo sa ating kapatid, tayong pinapatubayan ng spiritual, sabi, ang magtuwid sa Kanya. Yan ang nasa ng Panginoon. Hindi yung idiin o apatan pa. Kaya sabi ng nakatapa na nga, tinitiris pa natin. Kawawa naman. Kasi na palakasin natin, yun nga kanina sinabi ko, palabain yung pag-ibig, mga lumakas at balik sa bigla. Nangyayari, gano'n, no? Sabi, kayo yung pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Papanubalikin po natin. Sa gabi na sabi sa Judas, sa gabi, ang mga nasa ako ay sabi. Nasa ganpa na po yan. Kapag ganun nyo ang sabi. Matthew chapter 18, verse 15 and 17. So, napakuyan sa amin ang lugar ng magkasalang kapatid sa atin. Ito, napapakasalang tayo sa atin. Kung tayo, mag-usap tayo. Kaya kung hindi mo sa makinig sa amin, saan ka ng isang o dalawa. Kaya hindi para sa makinig, sabihin mo na sa iglesia sa amin. At kung hindi pa rin siya nakinig sa amin, turing mo na siyang ano, sabi doon, hentil. Pero mas maganda doon, ano, sabi ko nga kanina, maging bukas po tayo kung tayo man po sinasabihan naman. Salamat tayo. Sabi nga, kapag hindi ka na sa mag-asawa na lang, kapag hindi ka na sinasabihan ng partner mo,
sa nakikita niya mali sa'yo, sabi wala na siya pakialam. Wala na, maano sabi natin may pag-ibig pero hindi na gano'n. Hindi, wala na pakialam eh. Pero kung pinagagalitan ka, sinasabihan ka, pinapalahanan ka, imbes na mag-react tayo hindi maganda, magalit tayo sa kanya, pasalamat po tayo, ibig sabihin, may nagmamalasakit, may nagmamahal. So, pinapamuli po, ito siya, nasabi natin, Panginoon, isang bagong utos ay binibigay ko sa inyo ngayon, at mahalang kayo, paano kayo minahal kayo, hindi naman mahalang kayo, kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo mga ang mundo nakatingin po sa atin. Tinitingnan kung ano yung mga ugnayan ng relasyon natin mga mga sa Panginoon. Makita ng mundo, kasi ganito, si Grace sa sister, makita nila, hindi maganda. So, hindi tayo hindi maganda. Okay lang sa mundo. Kaya sa Panginoon, kung kayo magmamahal at makikilala, sabi, nagrihat na kayo mga mundo. So, yan ang binigay ng Panginoon sa step na maging judgmental na tayo, pagkakaroon natin. Tuloy natin pag-ito. So, muli isa. Salamat sa Panginoon. Purihin ka po aming dakilang Diyos, ang banal. Napakabuti mo po bilang isang ama, kami mga anak mo, sa isang tahanan. Nais mo po na makita kami na maganda ang ugnayan ng relasyon sa pamagitan ng pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat dito ka nalulugod, ay mo makita kami na magkakaroon. Nais mo na tutulungan kami, kami ng bubuhatan, papalakas. Lahat kami, Panginoon, ay kakamali. Kaya po namin dito, nahigit kami, kaysa sa amin sa iba, sa aming kapatid. Sabi mo sa iyo sa kita na turing namin, higit ang iba kaysa sa amin. Parang ganyan na ginawa ng Jesus Cristo, na napakababa, hindi siya naghangad ng sariling kasiyahan sa pamatay ng sa Kristo. Kaya binigyan po kami ng mga amat po tulungan po kami patuloy na may pamuhay o Diyos may padama sa isa't isa. Pag-ibig mo ito ay binuhos mo sa puso sa pamagitan ng iyong Espiritu. Paano po ito ay pinadama sa pamagitan ng kamatayan ng iyong Jesus Kristo, ipadama din po namin ito sa iba. Kami bilang sa salita sa bawat. Salamat po ang Panginoon. Isinip po kami patuloy ng pag-ibig ng pagkakaisa. Kung aming dalangin sa aming Panginoon Jesus.